Listen to me very carefully. Kahit isa ka pang tulfo, kung mali ay mali. I am not going to close my eyes just because you are my relative, just because you are my brother, just because you are an elected senator of the Republic of the Philippines. Makinig ka, Tol Erwin ha. Makinig ka. Sa tanan ng buhay ko, hindi ko lubos maisip na sasabihin mo o sasabihin ko o manggagaling sa akin na isang reporter lamang na tumakbo bilang isang senador pero talunan nga na babalikuin ko ang batas para lang makuha ang gusto ko. Ibahin niyo po si Ben. Ibahin niyo po ako, mga kababayan. Hindi dahil Tulfo ang apelyido ko, ay kakampihan ko ang mga kapatid ko. Matapos kang magsisigaw-sigaw sa harapan ng taong bayan na wala kang pakialam sa batas, ay meron ka pang ganang magpa-interview kay Miss Karen Davila. At sa halip, eto makinig ka ha, alam mong mali ka dito eh. Sa halip na aminin mo na mali ang sinabi mo, i-justify mo pa ngayon. Gagawa-gawa ka pa ng kwento para lang palabasin mo na hindi yon ang tinutukoy mo sa mga pagkakataong nagbida-bida ka diyan sa pagdinig mismo sa Senado. Ang Senado, ang nagmamay-ari niyan ay taong bayan. Don't forget this, and I will tell you again and again that you are a public servant. You are a legislator. You make the laws. You don't bend the laws. Bigyan natin ng reaksyon itong pagdadamage control ng aking utol. What do you make of Senator Marcoleta's statement wherein he has a point here that it is not required under the law to apply for state witness? Sinabi ni Senator Marcoleta, restitution will be decided by the courts. Tama naman yung Ms. Karen, I don't disagree with that. Tama pala ang sinabi niya. Hindi ka nagdi-disagree. Pero bakit meron ka na namang ibang sasabihin dito at lalabas na naman dyan sa matabil mong dila ang mga katagang ito? That what Senator Marcoleta said, di ba? Pero yung sinasabi ko lang naman, the DOJ, the Secretary said, pwedeng pakiusapan natin na parang Excuse me po. Kung sincere ka doon sa pagtitistigo, isoli mo yung mga ninakaw mo. Besides, sabi niya, yun na din sigaw ng taong bayan. That's what I was saying. So, parang the Secretary was saying, voluntarily, you surrender it. Kasi Ms. Karen, kung titignan mo, let's look at this. Voluntarily. Yun pala ang gusto mong sabihin. Pero bakit may pabalo-baluktot ka pa ng batas? Bakit mo sinabi na wala kang pakialam sa batas? You have to bend the law in order to please the people. Makinig ka, utol. Mali yang pinagsasasabi mo. Ituloy natin to, mga kabitay. Magiging state witness ka.
And if you become a part of the WPP Witness Protection Program, secured ka na, absuelto ka baka sa kaso kasi magiging state witness ka, titistig. Paano magiging absuelto sa kaso na sa mga huling sandali ng pagdinig na ito ay sinabi na kakasuhan maging si Alcantara? Paano ka maaabsuelto sa kaso? Tigo ka eh. Hindi ka nakasama sa prosecution. Kung hindi mo susoli yung pera, nasa sayo na. So after the case, So nasa sayo na, sayo mismo nang galing, pero gusto mo pa rin baluktutin ang batas at pilitin na ibalik muna ang mga ninakaw nilang daw kuno. Wala pang korte na nagsasabi na magnanakaw nga sila. Sumunod ka sa batas, utol. pupunta ka ng abroad dahil we state witness ka, tatago ka na, dala-dala mo yung pera ng bayan. Kaya I see where Secretary Paano magtatago sa ibang bansa ang isang state witness? Sintido kumon, utol, sintido kumon. Gagawing witness yung isang tao, isa sa ilalim mo sa Witness Protection Program na monitored ng gobyerno 24/7, tapos sasabihin mo na dadalhin ang mga nakulimbat sa ibang bansa. Anong klaseng sentido komon ang meron ka? Remulla is coming from. Bago ka namin gawing state witness, ibalik mo muna yung pera, di ba? Kung talagang sincere ka. And that was my point yesterday, Miss Karen. Sabi ko na isang tabi muna natin yung batas. Siguro it was taken out. Isang tabi ang batas. Nasa tamang pag-iisip ka ba? Isa kang senador, naglilimbag ng mga batas at sa'yo manggagaling na isang tabi ang batas. Sentido komon, nasaan ba ang iyong kukote? Nasa talampakan mo na ba? Out of context. Yes, but then let me read that to the public right now, because your statement was lauded on social media, and I quote, you said, sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Bakit ka humihigop ng kape? Natataranta ka na ba sa kabulastugang pinagsasasabi mo, utol? Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ipaliwanag nyo yan because you were reminded by a colleague. Tama, sinabi mo yun, wag mong itanggi na mas mataas ang taong bayan kaysa sa batas. I will tell you this once again. No one is above the law. We are lawmakers here, right? But netizens lauded you for this statement. What did you mean? I did not say we have to break the law, Miss Karen. No, you didn't say to break the law. But bending the law is breaking the law. Sentido komon. Literal, You said you have to bend the law. bend the law. Ibig sabihin, it's as simple as it is. In every rule, there's an exception, Miss Karen, di ba? That's Oh, in every rule, there is an exemption. But that exemption should be in the provision of a certain law. You don't make exceptions. The exceptions should be stipulated, should be word by word. That is, in the law itself.
You don't make any assumptions. You don't put your opinions on the law. The law is the law. That's bending the law. And then bending the law, I was addressing that to law enforcement authorities, to even officials of the court of law. I'm not You are saying that to the authorities and to the court of law? You want them to bend the law. The sector of the government that uses law, you want them, tangina, nawala ako sa English na yun ah. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun ah. Yung Tagalog na lang. Yung korte ang sinasabihan mo na you have to bend the law? Sigurado ka ba dyan na ang mga korte ang nagiging basehan nila ay walang iba kundi ang batas? addressing it to the public, to every individual, now we have to bend the law, violate the law. I was addressing it to law enforcers, people in authority, officers of the court. When you said bend the law, kasi Ms. Karen, even if you look at Google, the definition of bending the law is Google? Really? You want to take the definition of bend or bending the law in Google? Wait a minute. Are you done, Fernandez? Google? Really? to execute the law with leniency or flexibility, provided it is for humanitarian reason. What are these? Oh, we have to bend the law for humanitarian reasons. Listen to this. Listen to this carefully. Yung matandang Duterte, binigyan nyo ba ng humanitarian aspect sa pagpapadala nyo sa kanya sa dahig? Hindi ikaw, utol, pero membro ka na ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos na siyang hindi binigyan ng konsiderasyon ang humanitarian side nung matanda. 80 years old, nakakulong sa ibayong dagat. And now you're saying that there is a humanitarian aspect? How crazy is that? Is humanitarian reason. Overspeeding sa highway. Pag hinuli ka ng traffic enforcer ng highway patrol, why are you overspeeding? Pumutok na po panibigyan ng misis ko, kailangan ko pong dalhin sa hospital, kailangan po umabot. Do you think bibigyan ka ng ticket ng police? Hindi. Sige, go ahead. Curfew, minor. Okay, 18, 16 years old, bawal. Sa Manila ngayon yata, may curfew sila ng isang Meron. minor. Okay, bakit ka nandito sa labas? Sir, nagtitinda po ako ng balot para may pangkain po kami ni mama dahil wala na po yung tatay ko. Ako na lang po buhay sana. Diba? These are the exceptions, Miss Karen. Diba? That's what I was talking about. Karen Davila, do your thing. Basagin mo nga ang ugok na to. But hindi yung bawat tao. Sometimes you have to bend the law for humanitarian reasons. And what did you mean in this particular sentence? How did you mean it in relation to the state witness issue? Because you meant it there. Dun mo Yes, you meant it there. Hindi yung speeding, hindi yung pagbebenta ng balot. It was a particular scenario that you said all those things that came out in your mouth. You have to explain it specifically and the situation that you uttered all those words. Kasi they were saying due process eh. I heard they were saying na let's follow due process, okay? Eh, kaya nga sabi ko,
Isang tabi muna natin kasi due process. Isang tabi ang due process. Pareho lang kayo ng utol natin na si Rapi Tulfo. Galit sa due process. Mahilig sa shortcut. Sa buhay na ito, walang shortcut. Dapat sumunod ka sa proseso. Kung gusto mong magtagumpay, wala namang instant yan eh. Hindi naman instant yan. Gusto mong yumaman? Magpolitiko ka. Kahit magpolitiko ka pa, hindi instant na yayaman ka. Dadaan ka pa rin sa proseso ng pangungurakot. Ganon. Tapos isasantabi mo yung proseso. Isasantabi mo yung due process. Every person has a right. Hindi mo dapat binabaliwala ang karapatan na iyon. Hindi mo dapat ipinagkakait ang due process sa kahit na sinong tao. Mayaman man yan, mahirap man yan, due process is due process. You understand me? You get me? When you say due process, we have to follow the law, di ba? Okay. Paano yung due process na yun na we have to follow the law? Nagnakaw nga eh. Number one, may sigaw yung taong bayan, ibalik mo yan. Number two, napakasarap naman ng buhay mo, poproteksyonan ka pa ng pera ng taong bayan, inakaw mo na nga yung pera, binigyan ka pa ng security. Yun ang punto ko doon. We have to set aside that law and then siguro... You have to set aside that law. Then what law shall we follow? What kind of law are we going to use now? Tell me. Tell me, my brother. Kailangan mo nang isoli yan. Hindi ko naman sabihin, we bend the law, pumatay tayo, magnakaw tayo. I mean, that's not correct, Ms. Karen, yung interpretation. Huwag kang kakamot sa ilong. Dahil maraming nakaabang sa pagkakamot ng ilong dahil si Claire Castro ay kamot ng ilong sa tuwing kabulastugan ang lumalabas sa kanyang babahong bunganga. Ayokong madamay ka na ibabash ka ng mga netizens dahil sa pagkamot mo ng ilong. Lalong-lalo na yung Gossip Central na binibigyan ng pakahulugan ang pagkamot ng ilong. Bend the law, meaning to say is you execute the law with leniency, with flexibility if you're a law enforcer, if you are of officer of the court of law. Di ba? Sa korte din, Ms. Karen, pag kinasuhan ka, nakapatay ka. Sasabihin ng kalaban, hindi, murder yan. Yung judge will decide kung murder ba talaga. Tatanungin, titignan ng judge. Kung you were just protecting yourself, self-defense, napatay mo yung tao, is that murder? Of course not, Ms. Karen. That's called due process. In-example mo pa yung korte na iimbestigahan mo na. Titignan muna ang mga depensa. Pakikinggan muna yung magkabilang panig bago magdesisyon. Bobo ka talaga, utol. Ginamit mo pa ang korte at nagbigay ka pa ng example na yung murder ay pwedeng hindi maging murder dahil nakita ng korte na self-defense pala. Yun ay proseso ng due process. Isaksak mo yan sa utak mo. This is the last point that I'm going to tell you. Makinig kayo, taong bayan. Makinig kayong mabuti. Hindi po dahil, ulitin ko ulit, hindi po dahil magkakapareho kami ng pangalan, ng apelyido,
ay kakampihan ko na kayo. Kung mali ay mali, kahit saan mo pa ang gulo tignan, yung sinabi mo, kahit kanino mo pa sinasabi yan, utol, mali pa rin na sabihin mong isantabi ang batas. Mali pa rin na sabihin mo na wala kang pakialam sa batas. Mali pa rin na sabihin mo that you have to bend the law to please the people. Mali pa rin. Hanggang dyan na lamang po, ito po si Bintulfo at ito po ang Bitay